Okay. Good morning, pre. Yan, dumating na rin yung plaka natin sa TMX Supremo. Ngayon, install na natin. Ito yung luma kong plaka na MB file doon sa kanyang Certificate of Registration, yung CR. Yan yun. Bali nga pala, no, na-release yung motor na yan 2019 model. Tapos na-release yung plaka niya nitong 2024. So from 2019, 2020, 21, 22, 23, 20, 24. So 5 years pa nung nagdaan bago na i-release yung plaka. Tagal. Pero okay lang. At least andyan na yung dumating din kahit papano. So, ang topic natin, install natin yung plaka, proper installation. Pinaka talaga nito, ito eh. Yan. Pinaka magdadala ang topic natin ng installation ay yung proper na pagkabit nitong RFID niya. Dito yan nilalagay sa headlamp. Dito ka na lang lalagay. Pwede na to dito o sa baba. Palagay mo, pre. Pwede na ba dyan? O dito sa taas. Parang pangit sa taas, ano? At dapat meron siyang 3 cm each side. Pasok pa rin yan. Kung dito sa baba, dito na siguro mas may forma pa rito eh. Yan. Diyan ko nagkakabit. Yung plaka, same procedure. Dito lang papalitan lang naman natin to. Tanggalin natin yung luma. O kaya dyan na lang siguro yan. Sapin na lang, patong na lang natin to. Yan, di naman siguro na ano yun. Di naman siguro balakid yan eh. Bawal kasi mag-additional dito ng kung ano-ano pa eh. Para lang may sandalan ito. Kasi ang issue dito, mabilis mapunit, mabilis mayupi, tapos napupunit. Marami na ako nakita nun. Iba, kalahati na lang. No? Hindi naman sa pag-ano, parang mahinang klase siya. Hindi gaya nung luma, kahit ilang beses nang nayuyupi, yupi lang siya. Pero ito napupunit eh. Okay, so yun. Diyan natin yan. Tapos, kabit na natin itong RFID. Tara! Supremo! Okay, so ito na pre. Ano na natin to? I-attach na natin. Bali ito siya, no? Ito, papatong muna natin to dyan sa ibabaw nitong may QR code at nitong merong yung sa plate number natin. No? Pero bago yan, ito, meron pa pala dito nakalagay. Basahin natin, ano? This label is part of your vehicle's identification. It should be positioned horizontally, ayan, on the lower part of the headlamp. Parang ito yung headlamp, dito siya sa baba. So, tama, gaya nung pinakita natin doon, ano? Doon natin ito ilalagay. Sa baba na lang. Hindi banda dito sa bandang kaliwa niya, na taas. Sa baba na lang. Buti napansin ko rito. Make sure that the surface is clean and dry and the applied level is not in contact with metal. For further information, please visit our website. Yan, toenguess.com. Okay, tara. Ito na, no? So, ganito forma niya muna, pre. No? Ganyan siya. Tapos, itutupi natin yan ng ganyan. No? Yung QR code dapat nasa kaliwa banda, no? Tapos, ito naman, dahan-dahan natin iaangat. At ito sa baba, dahan-dahan natin ibababa. Yung nasa likod, dahan-dahan natin na ibababa. Papalutangin natin ito. Yan, no? Ito dapat sabay. Yan. Yan, hanggang kalahati pre.
Pag mga lahati, yan. Pag mga lahati, itatapat na natin doon sa kabila. Yan. Nakausli na. Nasundan ba? Tapos, yan. Dahan-dahan mo itutupi. Dahan-dahan mo itutupi. Itong nasa ibabaw, itong kanto na to, dapat itapat mo dito rin sa kanto ng may QR code. Dapat mapantay natin. Kabila. Yon. Ewan ko kung nakuha na maayos. Nakapokus ako dito sa ano eh. Tinitingnan ko. Okay na. Didikit na natin. Dahan-dahan na natin ito tanggalin. Yan. Yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Hanggang sa maglapat na siya. Yun. Okay na pre. Nakapatong na siya. Ito na nga yung itsura niya. No? So, ito nga pala, no? Yan, no? Sabi nila, meron daw dito. Ano ba meron dito? May agila ba dyan? Sabi. Tapos yung logo ng LTO. Yan, yung logo ng Pilipinas. Kita ba? Logo ng LTO. Logo ng Pilipinas. Tapos ito isa. Hindi ko maklaro pero sabi nila agila daw yan. Na, kapitan natin doon. Tara. Pare yung plaka. Yun, no? Yan. Ready na to ikabit. Tapos, bahala ka na magkabdikit, pre. Diyan yan nakalagay, oh. Yan. Okay. So, dikit na natin. Tara. Siyempre, nga pala, pre, no? Pag ikabit mo to, huwag mo kalimutan, baka naman baliktad yung pagkakalagay, no? Baka mamaya ganyan. Baliktad yan kasi yung plaka, tinaman, plate number natin, di ba? Double check nyo lagi, Tapos, wala kasing tagahawak, baka di ko na mayan na to. Ganun pa rin yung procedure. Iaangat natin ito sa ibabaw. Hahatakin mo naman pababa itong nandirito. No? Ganyan. Yan. Paano ba? Dapat merong 3 cm yung surface niya. Tapos, napunasan na rin naman na natin yan. Yan. Okay. Eto na, pre. Ito na natin na ikabit. Yan. Ayan yung plate number niya, 185 NLP, tsaka yung QR code niya ito. Pasok pa rin naman yan. Hindi rin nakaharang sa headlight. Ngayon, may lobo-lobo man. Ano yun, wala, hawiin mo lang pababa. Yan. Pangit talaga pag nadikit mo na tapos hatak balik, mali. Siguro gawa na lang natin, na lang natin yan. Hirap tayo ng blower mamaya. Pugahan natin ang bahagya. Yung plate number dito, gaya ng sabi ko, di ko natatanggalin yung una. Tingnan nyo, sinapin ko na lang siya. Hindi naman halata Para kahit pa paano matigas siya. Hindi siya alog-alog. So, hindi napansinin yan. Bawal daw kasi. Maglalagay pa ng plate cover, plate holder. Sabi nila, bawal daw. Okay na. Ikabit na rin natin. Yan o. Yung luma niyang plaka. Na MB file. Ginawa ko na lang pansapin. Hindi naman naka-usli. Hindi halata. Ano yan? Marami nito nakikita ko masyadong Dapat hindi siya pumapaypay.
Pagdating sa vibration, dapat di masyadong gumaganon para di nabubugbog, pre. Okay. Ayos. Dumating din sa wakas, after ng 5 taon paghihintay ng motor, dumating yung plaka niyan.